What's up guys? Jubilito TV Mix Vlog sa mga kababayan po nating OFW. Ito po ang channel na kung saan ay mapapanood po ninyo ang mga video patungkol po sa mga sinapit, sa mga success, sa mga downside ng pagiging isang OFW. At ngayon nga po, re-reactionan natin ito pong napabalitang kababayan po nating naging biktima na naman po ng illegal recruitment na kung saan mga OFW natin ay sa kagustuhan na mapaganda ang kanilang buhay diyan po sa bansang Pilipinas ay sabi nga po nila, literal na kapit patalim kahit alam na po nilang delikado. Ito pong pinasok nila mga ka-OFW natin. No? So wag na po natin patagalin, panoorin na po natin ito. Narito po yun. National Bureau of Investigation ang naipapang kasamahan ng isang illegal recruiter na naharang sa Ninoy Aquino International Airport matapos madiskubring peke ang mga dokumentong ipinakita sa Bureau of Immigration. Si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Naharang ng National Bureau of Investigation ang isang illegal recruiter sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Kasama pa niya ang dalawang Pinoy na kanyang biktima na palipad sana sila papuntang Hong Kong. Pero ang plano ng suspect pagdating sa Hong Kong, dadalhin ang mga biktima papuntang Cambodia. Doon na rin sila magtatrabaho sa isang scam hub. Pagdating ng suspect at mga biktima sa NAIA, nabistong peke ang mga dokumentong ipiniresenta nila sa Bureau of Immigration. Ang ginawa kasi nila, hiwalay-hiwalay sila ng pila. Nagpanggap na turista pero nagkakabukingan dahil nga buhol-buhol yung kwento nila. Alam ng mga biktima ang sasapitin nila pagdating sa Cambodia. Pero kumagat pa rin sila dahil $1,000 kada buwan at may dagdag pang incentives ang pangako ng illegal recruiter. Pag nag-usap sa GC, bura agad. So, yung iba, swerte, nakaka-retain ng kopya ng conversation. Yung iba naman, hindi. Ayon sa mga biktima, may kasabwat pa ang suspect na nagngangalang Hana na pinaghahanapan ng mga otoridad. Pinuntahan namin ang suspect na napag-alamang dating guro sa NBI Correctional sa New Bilibid Prison, pero hindi siya humarap. Iginiit niya sa NBI na siya rin ay isang biktima dahil kasama siya sa nirecruit. Kaya po, delikado yung ganyang klaseng mag-a-apply ka sa Facebook, yung mga Telegram. Tapos hindi mo kilala yung mga kausap mo and then papaalisin ka. Sabi ko nga, wag kayong mag-apply sa mga ganyan. Dahil ano yan lokohan eh. Walang protection ng mga yung gusto mag-work sa abroad. Walang protection eh. Di pa tukoy ng NBI kung may iba pang biktimang suspect na naharap sa kasong human trafficking. Pupunta po sila sa Hong Kong. Nagpanggap po sila magkakaibigan. Ngayon po, nagbuhol-buhol po yung kwento nila at nalaman at na-intercept ng Bureau of Immigration Officer na hindi po sila talagang magkakaibigan at pinagamit po ng peking dokumento po yung dalawang babae nung recruiter po nila na Hana po ang nickname. Hindi po malaman sa Facebook o sa Messenger dahil na masyado po silang secretive. Kaya po sila ay tinenover sa NAIA Task Force, sa IACAT po, at pinaimbestigahan po sa NBI. Paano natutunugan yung mga ganitong kaso, sir? Kasi syempre yun nga, pwedeng namang barkada lang sila na magbabakasyon sa ibang bansa. Ang sinyalis po, ma'am, is recruitment po kasi ginagawa through Messenger or Facebook o WhatsApp. Hindi po nila kilala yung kanilang mga recruiter. Ngayon, pinasamahan po sila dun sa lalaki, dun kay Mr. Bueno, para pumunta ng Hong Kong. Ang every group chat na gagawin po nila is pinabubura po yung kanilang usapan para po walang trace. At isa pa sa nasabi ho nila na
sa usapan ho doon sa group chat, ito pong si Bueno na nakasuhan po ng trafficking at illegal recruitment ay never pong nagtanong ng kanyang trabaho o sweldo. At umamin naman po yung dalawang biktima na pupunta raw sila sa Cambodia para daw mang-scam dun sa mga client na makikipag-chat sa mga foreigner at yung parang makikipag-boyfriend, girlfriend po. Love scam. So, ibig sabihin, sir, Love scam talagang po. may mga nabibiktima pa rin at meron pa rin talagang mga nambibiktima nitong mga scam na to? Yes po, kasi po tinitignan ng mga recruiters po, ng mga illegal recruiters, yung kahirapan ng buhay ng ibang nating kababayan. Actually, yung dalawa pong kababayan natin na biktima ay fish vendor po at saka beautician po. Ano pong naikwento po sa atin ng mga na biktima? Paano sila na-recruit at ano po yung ipinangako sa kanila nitong recruiters na to? Ang pinangako po yung mga job Facebook job hiring sa abroad, doon po sila nag-chat, and then meron po nag-chat sa kanila na alias po lang yung pangalan at nag-offer nga po ng trabaho na sasahod daw ng $800 at napakadali daw ng sweldo dahil makikipag-assist ka lang sa computer sa mga foreigner. It turned out po na ang pagagawin po sa kanila is makikipag-chat sa mga foreigner para ho maging boyfriend o girlfriend at may scam. Opo. So, kompleto ng dokumento itong mga to, sir, nung humarap dyan sa airport? Kompleto po sa tulong po ng task force sa NAIA, sa DMW, napagalaman po na yung si Mr. Bueno po ay hindi otorisado mag-recruit. Para makapagtrabaho sa abroad. Kaya po nakasuhan po siya. Pero itong dalawa pong mga biktima, meron silang passport? May pinaita po bang copy ng kontrata, flight ticket? Meron po. Yung flight ticket po, pinasa lang sa messenger. Pero po yung pinagawa po sa kanila is, pinagawa po sila ng certificate of employment na peke. Pinagpanggap po silang mga may trabaho talaga. Pero nabuking po na yung mga hawak nilang dokumento ay mga peke po. Kaya po sila hindi pinalis ng Bureau of Immigration. Pero I understand, sir, hindi naman ito ang first time na laging may mga nahaharang dyan sa mga palipara natin. Ano po siguro yung may mga bagong hakbang po ba na ginagawa ang inyong panig para wala pong makakalusot talaga na ating mga kababayang magtatangka na bumiyahe at magtrabaho po dyan sa mga scam operations sa ibang bansa? Ang NBI po, sa tulong po ng NAIA Task Force ng Human Trafficking, composed of Bureau of Immigration, ng DMW, ng DFA, at iba pong ahensya, nag-iimbestiga po kami palagi niyan. Palagi po kami nagbabantay para po mapigilan po yung mga ganyang klaseng illegal recruitment. So yun ang mga ka-OFW natin, no? So base po dito sa statement na ibinigay ni Special Investigator 4 Marvin Bernard Villardo, no? OIC ng International Investigation Division, NBI na NAIA Terminal 1, ay ito palang dalawang ito, mga ka-OFW natin, ay pumasok sa bansang Hong Kong bilang isang OFW, no? So meron po silang mga pinakitang dokumento, katulad nga po nung sinabi nilang Certificate of Employment. But unfortunately po, mga ka-OFW natin ay peke pala. 'Di ba? Tapos yung itinerary nila or yung ticket po nila ay pinadala lang via messenger po, no, mga ka-OFW natin, no. So ito po, no. Ito po yung isang muling paalala sa mga kababayan po natin, no, na sabihin man natin kahit gaano po ang hirap ng buhay. Alam naman po natin talaga, no. Let's admit to the fact na napakahirap po talaga ng buhay sa Pilipinas ngayon. Pero wag mo naman po sana tayong dumating sa punto na kakagatin natin. Although alam naman po natin yung magiging consequences dahil sabi nga po ay parang na-briefing na po sila at nagkaroon na sila ng idea
na talagang final destination nila ay sa Cambodia nga po ba yun, ay ganito or ganon yung magiging trabaho nila. Di ba? Na talagang very risky pagdating pa lang po sa airport, no? Yung ganitong klase ng tatry nilang makalabas ng bansa, no? Na meron po mga bitbit na peking dokumento, and at the same time ay yung papasukin po nilang trabaho ay yun nga po, no, peke rin, or sabihin na nating high risk, na kung saan yung return sa iyo ay talagang masasabi po natin yung isang paa mo ay nakahukay na sa lupa dahil hindi mo alam, no, kung anong magiging kapalaran mo pagdating mo sa bansang yun, no? So yun mga ka-OFW natin, magsilbing kwento, magsilbing aral, no, sa mga kababayan po natin, no, na pag-isipan po muna natin ang lahat ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pag-a-apply sa ibang bansa. Dahil alam naman po natin na marami naman pong lehitimo mga recruitment agency sa Pilipinas na pwede tayo mag-apply, no? Na kung saan ay mga nag-o-offer naman ng salary deduction at napakababang placement fee, ay doon na po tayo sa legal para maging smooth po lahat ng proseso natin sa paglabas po ng ating bansa. So yun, hanggang dito na lang po mga ka-OFW ang ating reaction video regarding po dito sa usaping ito. Hanggang sa muli. Bye!